Good afternoon guys, so welcome back to the channel. This is Christian Arsenio, may-ari po ng Excel Poultry Farm dito sa province ng Leyte, specifically po sa Haro. At andito na naman po ako para ibahagi po sa inyo ang konting kaalaman sa layer poultry. So as you can see, kung nakikita nyo dito sa paligid, gloomy po dito sa province namin. Hindi lang po dito sa province namin, kasama na din yung northern part ng Mindanao, or shall we say half of Mindanao, kasi nararanasan po nating low pressure area ngayon. So bakit nga ba natin pinag-uusapan yung weather? So ngayong hapon po po natin is tungkol sa weather, kung ano nga ba ang naidudulot sa mga manok natin o sa mga poultry or livestock. Isip po natin na malaki pong ang impact ng weather sa kanila. Tama po kayo. Paano nga ba nakaka-apekto yung panahon sa business natin o sa layer poultry farm natin? So ang unang pag-uusapan natin yung mainit na panahon o yung summertime. Pag sinasabi po natin yung panahon, expected po natin na medyo aakyat yung production rate natin, nasa maximum yung production rate natin. Bakit? Kasi po yung manok o yung mga layer ready to lay hens natin, maximize po nila yung capacity ng katawan nila para uminom ng maraming tubig at kumain ng mga layer feeds natin. So lahat ng mineral na kailangan nila sa katawan nila para makabuo or maka-produce ng egg sa isang araw ay nakukuha sa mga tubig at sa feeds po natin na binibigay sa kanila. Yun po yung advantage nun. Pero ang isang disadvantage po nun is prone po sila sa mga heat stress o yung pabigla-biglang palit ng panahon. Kung mainit po yung panahon, mas naiinitan po yung katawan nila kasi nakabalot sila ng mga feather o yung bala. So kailangan po nila i-replace yung mga nawawala na fluids nila sa magitan ng pag-iinom ng maraming tubig at sa pagkain, kasi marami pong nutrients and minerals na andun sa feeds nila. So yung mga patakan nila nga ba nagkaka-stress sila. Yung stress level ng manok medyo parati yan na pwedeng maranasan. Yun na nga, hindi nila na-regulate yung init sa katawan nila pag masyadong mainit na talaga, lalo na sa summertime na napakainit ng panahon, at ugat yan sila ng continuous na supply ng tubig para po maiwasan natin yung sinasabi nga natin heat stress. Kasi pag wala po silang naiinom, hindi nila mapapalitan yung nawawalang fluid sa katawan nila, kasi sa ipot po nila may kasali po yung na fluid na luha nila. So kailangan bigyan po natin sila na tubig continuous 24/7 na walang palya, kasi kailangan nila yun. Yung feeding naman napang video po natin kung ilang feeding practices po yung gagawin niyo. Discretion na po yun. 2 beses, 3 beses, or 4 na beses sa isang araw. Kailangan po natin magbigay sa kanila yung sapat na mga nutrients and mineral na kailangan nila para mangitlog sa araw-araw na buhay nila. So yun, nakaranas naman po tayo ng stress na discuss ko na po sa ibang video po, na kailangan po natin combat yung stress nila sa pamagitan ng pagbigay ng pure electrolytes. Pwede naman po yung may halong multivitamins, pero para po sa amin, we highly recommend po yung pure electrolytes na solution or powder na pwede nating ihalo sa tubig nila para makombat po yung stress. So maraming symptoms na pwede nating makita kung nagsususpect tayo ng stress sa mga manok natin. O nang una na doon, yung sudden drop ng production rate natin. So kailangan natin bantayan yung stress na yun, kasi malaking bagay po yun, malaking epekto po yun sa production natin, hindi lang sa production natin kundi sa mga manok natin.
kasi kung maagapan yung halimbawa yung dehydration, isa po yung sanhi ng pagkamatay ng mga manok kasi kailangan ang katawan ng manok yung fluid. So mainit yung panahon, yun po ang dapat nating tandaan. Susunod naman po is kailangan po nating tandaan yung pag maulan or malamig yung panahon, rainy season. Yun po yung nasa starting ng June up to January. Halimbawa dito po sa amin sa province namin hanggang ngayon March ay maulan mapabilitot. May exemption lang ngayon kasi may low pressure, so parang na-extend na rin po yung rainy season dito sa ano nga ba ang dapat natin bantayan or consider during sa rainy season o yung mga malalamig na buwan. Sa malalamig na buwan po or maulan na mga araw, expect po natin mababa po yung production rate natin dahil yung mga manok po natin is lagi lang silang nakaupo or binabalot nila yung sarili nila dahil sa external weather, yung malamig. So hindi sila hot season na inom na sila ng inom. Dito po pag rainy season medyo nababawasan po yung oras ng pag-inom nila at lalong-lalo na yung pagkain nila. So ugaliin po natin na pag nasa 4 times or 3 times feeding po tayo, maglaan tayo ng oras para hukayin yung mga natitirang feeds sa feeder nila. Sa ganong paraan iisipin po nila na bagong lagay po yung feeds sa feeder nila. So sa isip nila kailangan nilang kainin kasi bago yung nalagay nyo na feed. So yun, may possibility po na talaga na mababawasan yung production days ng mga manok ninyo o yung mga itlog ng manok ninyo kasi po dun sa nadideprive po yung katawan nila or nagpo-pause yung katawan nila based sa weather. Hindi sila makainom ng maigi kasi malamig yung panahon at kasama na rin yun doon yung malilesen po yung time na pagtuka nila. So ang maganda po dito naggawin sa ibang farm meron po silang trapal or luna na pinapalibot po nila sa layer building nila. Sa ganung paraan namimimik nyo po yung pagka-hot ng paligid ng building ninyo at hindi po sila nalalamigan ng gusto. Ang downside naman po nun is meron po kayong ammonia build up doon sa layer building ninyo kasi hindi po nakakalabas ng maigi yung amoy ng mga tipot ng manok. So tendency po nun mabibigyan nyo ng sakit yung mga manok ninyo kasi isang factor dito yung malamig na panahon, yung mismong panahon maulan at malamig at dadagdagan nyo pa po ng high ammonia content doon po sa or build up layer building ninyo. So pwede nyo po itong gawin pero ugaliin po niyo na buksan ito most of the time sa araw or sa isang araw. Kailangan nyo pong buksan ito para makalabas po yung ammonia, yung bako ng ammonia din sa layer building. So meron din naman po gumagawa sa ibang lugar, like for example sa mga lugar na may winter, lalo na sa States or sa Europe, dito papasok yung maglalagay tayo ng mga incandescent para mabigyan po ng warm yung paligid ng mga manok or yung sa loob ng building ninyo. Nagbibigay po yung bulbs ng karagdagang init or warmth sa mga manok ninyo para hindi po sila nalalamigan. Pwede po tayong maglagay ng 25 watts or 50 watts pero para po sa amin hindi po namin ginagawa yon kasi po dagdag po yon sa gastos sa kuryente kasi napakalaki pong kain ng kuryente nun. So
pwede nyong gawin yon. Depende po sa inyo kung ma-absorb ninyo yung expenses sa electricity. So, ang nakaganda lang doon ay hindi po prone sa heat stress yung mga manok ninyo pag nasa rainy season po kayo or doon po kayo sa mga lugar na medyo malamig, kagaya ng Baguio. So, malamig parati doon. Ang mas maganda doon is enclosed yung building, pero kailangan meron po kayong exhaust na mapapalabas po yung ammonia build up dun sa or ammonia content dun sa loob ng building ninyo. Yun lang po para sa malamig at maulan na weather, kasi po hindi naman natin napipredict, or ngayong panahon meron naman tayong mga social media or meron tayong internet para ma-predict po natin yung weather sa araw-araw natin na pamumuhay. So, kailangan handa tayo at kailangan ihanda natin yung mga manok natin sa mga biglang palit ng panahon. Yun po yung nakakabigla sa mga ibang video ko, ay ni-stress out po talaga na ito sila, yung mga RTL natin is very sensitive kasi pinalaki po sila sa cages at hindi sila sanay sa mga, hindi kagaya sa mga native chicken na nakaka-adapt talaga sila sa lugar kung saan sila namumuhay. So one last thing ang masasuggest ko po sa inyo, parati po tayong nakahanda ng mga, hindi lang sa mga gamit kundi sa mga gamot na pwede nating ibigay sa kanila, lalong lalo na sa pag-combat ng stress, heat stress or biglang pagpalit ng panahon. Yun po yung electrolytes para bawasan po yung stress level nila. So bukod po sa electrolytes, kailangan po tayong maghanda ng multivitamins para po mabigay sa kanila yung karapat-dapat na level ng mga nutrients para hindi po nadideprive yung katawan nila, at lalong-lalo na pagkatapos ng rainy season, kasi kailangan mong i-ready yung katawan nila para sa summertime. So kailangan nakahanda po yung mga gamot ninyo sa farm ninyo. Para sa multivitamins po, plus amino acid, husto na, tama na po yun para sa pang araw-araw or weekly na pagbibigay ng mga gamot sa kanila. So yun, nabigay ko na po sa inyo yung tip na ginagawa po namin dito sa farm namin, dito sa Excel Poultry Farm. Sana may nakuha kayo or may natutunan kayo sa binahagi ko sa inyo. Sa susunod, marami pa tayong pag-uusapan na topic tungkol sa layer poultry, hindi lang sa layer poultry kundi sa agrikultura dito sa Pilipinas, kung anong magagawa natin or ano pang magagawa natin sa mga farm natin na hindi lang layer poultry ang pwedeng ilagay natin, kundi marami pang iba. There's room for improvement, ika nga nila. So maraming salamat at magandang araw sa lahat and happy farming. Please do subscribe to my channel, Christian Arsenio. Good day.